Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Amen po. So dito po ulit tayo sa ating review. Amen po. Doon sa nakalipas po nating Believers Camp. Amen. Na nawa po lahat ng bawat isa sa atin ay napagpala po unang-una syempre ng Panginoon at maging tayo rin po. Amen. Naway naging pagpapala din sa iba. Lalo na po doon sa ating mga kapatid. Amen po, sa ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So yun po, no? So, sa mga about po sa feedback, sa testimony po ng mga ating pong mga kasamahan nung tayo po ay umaten. Amen po ng Believers Camp nitong last Believers Camp po natin. So marami na po tayong syempre napakinggan, mga testimony, mga feedback, at isang maganda nga po doon ay meron pong bagong revelation si Lord. Amen po. Syempre hindi lang kay Pastor Boy kundi sa kabuuan po ng atin pong simbahan. So yun po, meron po akong yung isang bagay po doon tungkol po sa mga napakinggan po natin. Marami pong review simula nung mga unang-unang mga camping pa. Ang tagal na po pala natin nagka-camp. Amen. So sa tagal po na yon ay nawa po at sana nga yung bawat isa po sa atin ay talagang lumago na. Amen. Hindi lang doon sa papaano tayo gumaling, papaano tayo magkaroon ng o papaano tayo humingi ng kailangan natin sa Diyos, papaano magtanong sa Diyos, papaano natin alamin, amen po, yung pinapagawa ng Diyos sa atin. At ang isang maganda po dito, merong bago, amen po. So hindi lang talaga yung mga sinauna na mga atin pong napapakinggan, kundi merong bago na pinapagawa po sa atin ng Panginoon. Pero kung tutuusin po, yun po ay matagal na rin. Amen? Siyempre, para po sa ating paglagong buhay spiritual, maging po sa ating mga ministeryong ginagalawan. Ang isang bagay po doon na sinabi nga po ni Pastor Boy about po doon sa Believers Camp, ay papaano humingi ng pera sa Diyos. Kailangan, sabi niyang ganon, alam natin yung apat na bagay na ito. I mean po, yung apat na bagay na dapat malaman ng isang Kristiyano. Sa totoo lang po, alam na natin. Amen. Talagang, kung tutuusin, marami na nga tayong alam kasi kung 10 years na tayong mahigit nagka-camping, ay malamang alam na natin. Ang tanong na lang po dito, kung talaga po ba ito ay gumana na. Amen. Ibig sabihin talagang naipamuhay na, umepekto na sa bawat isa. So ano po yung number 1? Sabi niya pong ganon, paano humingi ng pera sa Diyos? Amen. Sabi niya, give and you shall receive. Sabi po ng Bible, sabi nga ni Pastor Boy, you must be systematic and impulsive when it comes to giving. Kasi pagka tayo, may mga tao talaga, impulsive talaga magbigay. Ibig sabihin, pabigla-bigla, padalos-dalos. Pero syempre, mas maganda kung meron tayong systematic giving. Kagaya nga po, nagtatay tayo, nag-offering, nagpa-partnership. Po, kadalasan pa nga yan, may VM, tapos pag merong wedding. So marami. Pero mas maganda po, masundan natin yung systematic na ganon. At the same time, sabi nga ni Pastor Boy, impulsive din. Kasi bakit? Pag kinausap ka na ng Diyos, bigay. Amen. Yun po yung impulsive Na sigurado po ako, isang karakter ni Pedro na nagustuhan po ng Panginoong Jesucristo. Yung pagiging impulsive niya. Nung nakita niya si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig, Panginoon, kung kayo yan, paparianin niyo ako. Sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, halika. Pagka merong mananakit kay Jesus, tatagain niya kaagad. Ayun yung impulsive Ngayon, when it comes giving,
dapat ganun din tayo. Amen po. Para syempre, mas more you give, mas more you receive. Amen po. Yung pangalawa, paano humingi ng kagalingan. Na ito po yung mga primary need talaga. Amen po, natin o lahat ng mga nananampalataya sa Panginoon. Mga primary need ito na talagang dapat alam natin. Kasi kung hindi natin ito ma-experience, amen po, kung hindi natin ito mararanasan sa buhay natin, tapos sasabihin natin na nananampalataya tayo sa Diyos. Tapos hindi natin ma-experience ito sa buhay natin. Kung talagang nandoon yung kagipitan sa atin, paano nga tayo hihingi talaga ng pinansyal, amen, material na mga pagpapalang kailangan natin. Pag dumating sa atin, nagkaroon tayo ng sakit o malubha o middle, kung hindi natin mararanasan kung paano gumaling patungkol sa salita ng Diyos o patungkol doon sa mga pangako ng Diyos, tayo po ay malamang na yung pananampalataya natin talagang bumaba at hanggang sa manghina. At pangatlo po, yung paano magtanong sa Diyos. Yung dalawa, ito yung nasa pinaka-higher level talaga na pag sinabing paano humingi ng pera, paano humingi ng kagalingan, talagang yan, talagang very interesting na matutunan ng mga Kristiyano. Pero pagdating doon sa number 3, paano magtanong sa Diyos, minsan kumakalahati na yung bilang. Lalo na pag yung pang-apat, alamin mo ang pinagagawa sa iyo ng Diyos at gawin mo. Nagiging 1/4 na. Pero kung matututunan po natin itong 4 na bagay na ito, malalaman natin itong 4 na bagay na ito, bilang isang Kristiyano, ito pagpadagdag, makakapagpataas, makakapagpatibay po ng pananampalataya natin. Amen po. Maraming mga experience sa camping na talagang tayo, mental health natin, magkakaroon talaga ng pagbabago. Amen po. Kaya nga, itong 4 na bagay na ito, simula't simula pa, kahit pa nung unang attend ko ng Believers Camp, ito po ay talagang dapat nating malaman o dapat nating matutunan at the same time, talagang ma-experience, mangyari. Kaya nga po, ang isang pinakamaganda pong para sa akin na testimony po ngayon, nagdaang camping, ay hindi ko po alam kung 2 to 3 years na pagdating po sa camping, sa ganyan, ay ewan ko, pero hindi na ako nag-aasikaso Doon na magbibigay ako kay Doris ng pambayad namin, ng pangkampi namin, pero hindi na ako nag-aasikaso. Ibig sabihin, si Doris na yung nag-aasikaso nun. Na kahit na hindi ko natanungin, meron lang. Kasi alam naman natin di ba, ngayon katatapos pa lang ng camping, alam naman natin sa susunod na October meron camping. Amen po. So kagaya po nung nasabi ko nung nakaraang alam ko po, nag-review rin po tayo nun sa camping. About po doon sa mga financial, talagang pag-camping, sasabay yan. Malaki yung campi, tapos sasabayan pa ng mga samot-samot. Pero tandaan po natin mga kapatid, yan po ay taon-taon na. Amen? So kailangan lang natin talagang mapaghandaan. Kasi kung sa blessing lang, marami tayong blessing Ang problema lang doon, yung hindi natin siya napaghahandaan talaga. Kaya nga, ulitin ko po, sabi ko po nung nakaraang review natin, yung malaking bagay bukas, gawin mo ng maliit ngayon. At yung maliit na bagay ngayon, magiging malaking bagay yan bukas. So ano po yung point? Kung alam pala natin, Believers Camp, di ba? Talagang mahal, expensive talaga. Pero kung tutuusin, pinaka-cheap pa nga daw yung pinakamura pa. Pero sa atin, di ba? Malaki na yon. Kami 3, sila 7, 4. Amen po. Malaki na yon. O yung iba, isang pamilya talaga malaki na yon para sa atin. Pero kasi, alam natin yun di ba? Na yung blessing talagang dumadagsa naman sa atin
yung paghahanda lang yung hindi. Kaya nga, ang isang maganda po nito ay kung ano yung malaki para bukas, gawin mo ng maliit ngayon. Ibig sabihin, i-apply natin yung systematic. Amen po. Yung sinasabi ni Pastor Boy na systematic na giving. So kung ngayon pa lang o pagkatapos pa lang ng summer o ng July, mag-iipon na tayo, di ba? Yung Diyos kasi systematic din talaga pag kumilos eh. At most of sa buhay din natin talaga, dapat meron talagang mga sistema. Lalo na po pagdating sa financial, pagdating sa giving, pagdating po sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, marami po tayong matututunan. Every time, amen po, na tayo po ay aatin ng mga campings, lalo na po pag mga divided seminar, talagang ma-feel mo yung anointing ni Lord eh. Ma-feel mo yung presensya ng Diyos na pagka kayo nandoon sa mga small group, tapos pinag-aaralan nyo yung materials, pinag-aaralan natin yung salita ng Diyos o yung gustong iparating sa atin ng Diyos, talagang mapipil natin doon sa bawat isa. Amen po. Na talagang yung Diyos kumikilos talaga. At tayo na mga anak niya ay gusto niyang matuto. Saan? Lalong-lalo na po doon sa mga spiritual na bagay. Marami po tayong narinig na mga review. Marami po tayong nalaman na kung ano yung gusto ng Diyos para sa atin. Sana po marami rin tayo na doon sa napakinggan natin ay magawa natin. Amen po. Lalo na po pagka dating dito sa mga part ng kagalingan, part ng paano humingi ng pera sa Diyos, part ng paano magtanong, at paano alamin yung pinagagawa ng Diyos sa atin at paano natin gawin ito. Kaya nga po, every time, amen po, every year na tayo po ay magkakaroon ng mga campings, hindi nawawala sa atin yung pagtatanong. Hindi nawawala sa atin yung kauhawan na yung boses ng Diyos gusto natin marinig natin. Kasi bakit? Sa buhay po natin talagang maraming question, maraming tanong. Marami, maliit, malaki, tama lang. Tanong mo about sa pamilya mo, tanong mo about sa ministry mo, tanong mo about sa financial mo, tanong mo about sa health, tanong mo about sa mga mahal mo sa buhay. Marami na gusto natin yung Diyos kausapin tayo tungkol sa mga bagay na yun. Kasi yung Diyos nandiyan lang naman eh. Yung Diyos nga raw mas malapit pa kaysa sa hininga natin. Amen po. At mas alam pa ng Diyos yung buhay natin kaysa sa buhay natin. Kung ako alam ko kung ano yung buhay ko, yung Diyos mas alam niya pa kaysa sa akin. Kaya yung Diyos hindi talaga sa atin malayo eh, kundi sobrang lapit. Kaya marami tayong naririnig ng mga salita ng Diyos, encouragement, lalo na po sa pagdating ng camping, talagang babad na babad. Amen po. Tayo. Yun nga lang, depende po kasi yan kung paano tayo lalago. Kaya nga, likas po eh. Amen. Sa atin, ng mga tupa, likas talaga sa atin, kahit literal na tupa, talagang maraming mga madalas, kahit naturuan pa ng ilang beses, depende na po yung kung makikinig o hindi eh. Kaya nga po meron akong isang napanood na video, yung tupa doon sa may pagitan ng hukay, doon siya tumatalon. Tapos ang gagawin ng isang tao, tatanggalin siya ron, tapos tatakbo na naman siya, tatalon na naman siya ron. Sa atin po bilang mga tupa, ganun tayo. Pero eto po eh, ang sabi ni Pastor Boy doon sa camping, kung maaalagaan natin yung mga yon,
ay magiging stallion. Amen po. From sa ganitong attitude, bigla siyang magle-level up na talagang magiging kakaiba siya sa iba. Pati po yung mga bawat isa sa atin. Amen. May mga pastor po na nag-aalaga sa atin. Kahit na tayong pastor, may pastor. Yung pastor na yun, may pastor din. At lahat ng mga pastor, ang pastor ay ang Panginoong Jesucristo. Amen po. Na kung hindi tayo magpapahubog, hindi tayo magpapaturo doon sa talagang mga nagpapastor sa atin, lalong-lalo na po sa Panginoong Yesus, kung hindi tayo talaga marunong makinig, eh malamang mananatili lang tayo doon sa tupa na sabi nga ni Pastora Eli, tupakin, di ba? Yun yung pinaka yun yung pinaka napatawa talaga ako nung sinabi niya eh. Kasi marami naman talaga. Siguro isa na rin ako doon, di ba? O yung bawat isa sa atin may kanya-kanya lang talaga yan. Pero yun nga eh, yung mga pastor matyaga talagang nag-aalaga. Lalo na ngayon na ang pangungusap kay Pastor Boy na kung, amen po, kung maaalagaan mo ito, magiging stallion yan. Talagang ang laki nung ipagbabago doon sa isang talagang ang akala mo eh wala na lang, ang isang maganda lang talaga sa tupa ay yung talagang kahit pumasok na siya doon sa mga bagay na ganon, yung pastor talagang matyaga pa rin, talagang aalagaan pa rin kahit na ano at ano ang mangyari. Pero pagka na-train naman yun, magiging stallion na talagang kung titignan mo, wala naman din talagang katulad. Amen po. At pag dumating sa atin yung bagay na ganon, malamang yun po talaga yung ikatutuwa, amen po, ikaliligaya ng Panginoon para sa atin. Kasi hindi naman talaga tayo tinawag doon lang sa unang pagkatawag eh. Amen. Kundi yung pagkatawag sa atin, tumataas. Amen po, umaangat. Hindi siya natatapos sa ngayon tinawag tayo ng Diyos, hanggang diyan na lang tayo. Hindi, nagle-level up tayo sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi lang po sa ministry, kundi sa lahat ng aspeto. Ang isang pinakamaganda siguro pagdating doon sa karakter. Amen. Pagdating doon sa ang hirap kasi pag yung isang Kristiyano nagkasakit tapos hindi siya marunong mag-faith ng healing eh. Tapos yung isang Kristiyano dumaan talaga doon sa financial struggle tapos hindi rin siya marunong humingi ng pera eh. Tapos yung isang Kristiyano hindi rin maganda pag dumating doon sa time na talagang naguguluhan siya, nalilito siya, hindi rin siya marunong magtanong. At ang pinaka-worst, yung hindi natin alam kung ano yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, o malaman man natin yun, hindi natin ginagawa. Amen po. Kaya etong part na to, mga primary need talagang kailangan, amen po, malaman ng bawat isa sa atin. At sa marami pang mga pastor na nagsalita po nung nakaraan ng mga review, hindi ko ni-imagine ko habang sinasabi nila yung mga year, ang tagal na pala. Kasi hindi naman talaga natin lahat mape-perfect na talagang nalaman, narinig natin, nalaman din talaga natin, pero kasi dumarating yung time nakalimutan natin yung iba. At buti na lang, meron pong mga ganun na pagkakataon na bumabalik po doon sa memorya natin. Kaya maganda na nakaka-attend po tayo ng camping every same break, summer, or choice na po natin kung July, di ba? Doon po sa mid-year. Pero ang mahalaga po nun, nagiging consistent tayo
at yung paglago din natin consistent. Amen po. Hindi lang sa isang area, kundi sa lahat ng area ng buhay po natin. So yun po, maraming salamat po sa bawat isa sa atin, at nawa po sa next year, amen, ang pangarap ko talaga, yung ako personally, pangarap ko po doon sa bawat isa sa atin, na pag dumating yung time na sinabi ng 5,000, parang ako pangarap ko yung hindi na mag-worry yung bawat isa. Kasi bakit? Yearly naman bine-bless tayo ni Lord eh. Yearly naman talagang pinagpapala tayo eh. Ang maganda lang nun, maiano lang talaga natin ang tama, mapaghandaan. Amen. Mapaghandaan. Kasi kung mapapaghandaan natin, hindi tayo magiging ganoon ka-worry about financial. Maliban po doon sa mga bago, amen, nating mga kasama. Kasi kung matagal na tayo, imposibleng di talaga tayo binless ni Lord doon. Kung binless man tayo, so hindi na talaga si Lord yung may pagkakamali doon. Yun po yung isang maganda na talagang amen po, na tutunan ko simula nung nag-attend po ako ng mga campings. Sige po, maraming salamat po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa hapon na ito. Dalangin namin, Panginoon Lord, na marami pa kaming camping na maatinan. Dalangin din namin, Panginoon Lord, na ang bawat pastor na tatayo po sa harapan, lalo na po, Panginoon Lord, kay Pastor Boy, ibigay niyo pa po, Panginoon Lord, yung mga gusto nyong mangyari patungkol po, Panginoon Lord, dito sa Rema. Dalangin din namin na ang bawat isa, Panginoon, ay nandoon yung pagpapala mo pa, hindi lang financial, kundi physical, material. Na sa ganun, Panginoon Lord, talagang makita, ma-enjoy ng bawat isa sa amin. Dahil sinabi mo, Panginoon Lord, na ano man yung hilingin namin, ito po ay natanggap na namin. Maraming salamat po, Ama, sa hapon na ito, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. So yan po, maraming salamat po sa bawat isa po sa atin. God bless all po.